Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Utik, ang daming ganap. Di, magaga ko ngayon, kagabi, last 10 na, nag-vlog ako eh. Oo, mga friend, ang daming ganap, no? Ano ba, isa? Magkwento ano tayo? Papauntok lang tayo eh. Roque, faces disbarment case. Abe, puta, madidisbar na si Polokoy. Kaserbiso. Flash Report. Flash report mula kay Cristiano Sores. Itawinin sinampahan ng disbarment case sa Korte Suprema si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Pinadidisbar ni dating CDC Laban Executive Director Attorney Melvin Matibag si Roque dahil sa umunoy paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Sa kanyang petisyon, sinabi ni Matibag na dapat tanggalan ng lisensya sa pagiging abogado si Roque. Ito'y dahil sa mga post ni Roque sa social media na mga unverified o hindi verifikadong impormasyon tulad ng umunoy paggamit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang white substance o polvoron. Iginit ng petitioner na obligasyon ng isang abogado na kumpirmahin muna kung totoo o hindi ang isang impormasyon na kanyang nakukuha. Nilinaw naman ni Matibag na walang kinalaman ang politika o sinumang individual sa kanyang ginawang paghahain ng disbarment case. Kaserbisyo mo sa korte. Okay lang yan. Okay, maski madisbar ka. Ako nga, nadisbar eh. Di papasok ako sa ibang bar. Siya lang ba ang bar? Di ba? Ibang bar pala yung sabi ko. Tika nga, Roque ka. Baka lahat ni, pag nadisbar tayo sa isang bar, sa ibang bar tayo papasok. Eto pa isa BP Duterte, hinamon na magbitiw na sa pwesto. Pagyari to. President Sara Duterte kung hindi naman umano interesado sa kanyang trabaho ayon sa isang kongresista. Nagbabalita at nagseserbisyo Ano kasi na swerte? Nung magbibitaw, kapal ng mukha niyan. mula sa kamera si Pamela Vasquez. Pam! Pam! Pampamamaya na yung kay Pam, ha? Balikan natin. Nandiyan na. Sige, Pam, tuloy mo, balita mo. Tony, hinamon ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na bumaba na lamang si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Git ni Bongalon, magdamag na naghintay kahapon ang mga miyembro ng House of Representatives na magpakita si VP Sara. Banat pa ng mambabatas, consistent. Intay kayo ng intay dyan kay Sara. Sinabi na ni Sara eh. Bahala na kayo kung magkano bibigay nyo sa akin. Maski wala, pwede. Ang problema, mga friend. Lahat na, kung itong mga kongresista, tinatapyasan na nga, di ba? Mabait pa nga, dapat nga, sabi nga ni Sara, maski wala, okay lang. Maski wala akong, di ba? Ang problema, mga friend, dito sa katayuan ito si Sara na to, dito lumalabas, yung mga Duterte pa rin hanggang sa mga oras na to. Kagaya sa Senado, marami pa rin Duterte dyan. Si Kimo, si Bato, si Bongo, si Jinggoy, Villanueva, yung Villar, di ba? Marami pa dyan eh. Di ba? Yan ang problema sa atin eh, kung minsan eh, mga friend. Kaya mas maganda pa nung kung maganda lang talaga, naging maayos lang yung martial law nung araw, walang pero maski maraming namatay nung martial law, namatay mga kaaway ng pero dito sa panahon ni Duterte, iba na mamatay. Ang mga nangamatay dito, mga nakatsinelas eh. Tsaka mas mabigat itong naging nakaraang administrasyon, totoo. Kung sa martial law. Tsaka anong martial law, paulit-ulit, di ba kalat ni, malaki tipid. Tsaka anong panahon nga nung martial law, walang magnanakaw, si Marcos lang. Di ba? Ngayon, putik yan. Magkano sweldo niya isang kongresista, isang senador na yan, nanakawin pa niyan. Aber, mga pork barrel niyan, mga confidential pa na yan, di ba? Wala nang pag-asa talaga, di ba? Panahon ni Marcos, wala eleksyon. Gaano kalaking tipid nun, di ba? Mga boss, ako sa totoo lang mas nagagandahan ako nung panahon ni Marcos di ba? Panahon ni Marcos pag sinabi niya hindi, wala dito puta ngayon lahat yumaman Kaya inaasahan nyo magbibitaw si Sara Duterte, hindi, pero malay natin baka hagupitin na ito
Tamantakin mo, nag-swimming pa, puta. Ginagago na kayo eh. Di ba? O, ito pa isa. Christopher Lau should be facing more charges, ex-senator Kiko Pangilinan. Pakinggan natin. Bago lang din ito. Si Lloyd Christopher Lau, Yes. yung OIC ng PSDBM, nasangkot di umano dito sa maanumalyang pag-purchase ng COVID supplies noong COVID pandemic. So isa sa mga senador na nag-imbestiga niyan, si dating Senador Francis Kiko Pangilinan, nakasama na po natin sa linya ngayon. Good morning po, Sen. Good Victoria morning, and sir. Christian po. Yes, magandang umaga Victoria, Christian at sa mga nakikinig sa radyo sa Express. Good morning. Morning, Thank sir. you, Thank sir. you po. Sir, ano lang po ang masasabi niyo po na nahuli na po itong si Lau? Well, tama lang yan. 3 years since sumabog itong kontrobersiya. Ibig sabihin, itong silawlaw na to, nagtago rin pala to sa Davao. Talagang pag mga bata ni Digong, nandyan lang sa Davao. Kaya si Tebes, ay si Bantag, nandyan lang yan sa Davao din yan. Tingnan mo, malamang sa alamang, ha? At ayun, tapos na ang kanyang TNT days. Ika nga, tago ng tago. Pero, siyempre, makakapagpiyansa yan dahil na Sabi ni Kiko tapos na ang kanyang TNT days, tago ng tago. O, di ba? Nagtago rin pala to nandyan lang sa Davao. 90,000 lang ang bail na nirekomenda. Opo. Doon din ako nagtataka paano yung bilyong halaga naging anti-graft lang. Ang plunder case 50 million lang di ba? So Nagtataka si Kiko Pangilinan, di ba? Sino tayo para hindi tayo magtaka? Si dating senador nagtataka pa di ba? 90,000 lang di ba? Tuloy. nakakapagtaka. Sana may remedyo pa. I'm not sure because I have not read the ano ba ang status ng case na ito. Sinasabi ko, di ba? Digong pa rin puro bata ni Digong yan Mantakin mo, dapat plunder naging graft and corruption lang, 90,000 ang bail. Tuloy. So, but obviously, nasa Sandigan Bayan yan. Sandigan Bayan. Sa lahat ng Sandigan Bayan, ito hindi pwede sandigan. Yan. Tuloy. So, baka dapat may iba pang mga kasong isampa dyan, hindi lang itong case na ito na anti-graft. Hindi kaya pwedeng sampahan yan, senador ng illegal use of ugly face. Because marami pa namang ibang mga kaso na ang alam kong involved yung kay Christopher Lloyd Lao. No? Yung frigate, yun, 15 billion frigate deal na aprobado na, binago ang kontrata, iniba ang supplier. Isa pa yan. Dapat siguro mapursige na rin yan. Kasi ang worry ko dyan, pag Karami palang pwedeng isang pangkaso dyan, senador. Bakit? Graft and corruption lang. Tingin. nagpiansa yan, baka mag-alis go na rin yan. Totoo yan. Baka umalis at mag-go to Indonesia, ika nga. Sana, hindi ito ang mangyayari. Napaka-mura ng 90,000 Yun pesos nga, sir. Oo. bilyong halagang inilustay at pinulsa. Apo. Sir, paki-throwback lang kami ng maikling-maikli po, no? Nung nagtapos po yung hearing noon ng Senado doon sa issue po ng Pharmally involving itong si Mr. Lau, ano ba yung lumutang ulit noon? At ano yung inirecommend natin sa kanya na ma-file na charges? At, Well, plunder ang Apo. yung aming recommendation at pinoward din sa ombudsman. Nirekomendahan pala ng plunder case, no? Pinorward sa ombudsman. Pagdating sa forward, binackward ng ombudsman sa graft and corruption, 90,000 na lang. Kasi kung naka-forward yung plunder, no bail recommended. Kaya binackward ng ombudsman, graft and corruption, 90,000 bayad. Wala pa yata isang araw bayad na. Yan ang kinakakaba ko sa mga sinampang kaso ni ex-senator Trillanes dito sa mga kung sino. Silaw pa lang yan, silaw pa lang yan. Lalo na ko si Duterte, sinampahan Duterte, si Pulong, si sampahan ni Senator Trillanes. Baka mangyari niyan
na lack of probable cause. Puta. Pero ICC na lang talaga pag-asa, mga boss. Silaw lang yan, silaw. Hilaw na hilaw. Ang naging findings, graph and ko lang, plunder ang ideno, pinorward daw nila sa Senator Kiko. Binackward naman ng ombudsman. Diba? Dahil nga 42 billion inilipat mula sa DOH budget dinala sa DBMBS, tapos samot-sari inaprubahan ang mga kontrata sa isang kumpanya na hindi naman walang track record. Tsaka 670,000 lang ang o 500,000 lang kalahat. 625,000, tanda ko yan, Senador. Ating milyon lang ang paid up. Ibig sabihin, yun lang ang nilabas na New Oreo. pondo pero bilyon ang kontrata. Yan yung formally. At nakita natin lahat ng mga substandard, overpriced, hindi pinansin ang mga local na mga manufacturers, dumiretso dun sa China, yung mga specifications nila na nilagay nilang 24 to 36 months expiry date, hindi nila pinansin. Ang dami, sa face mask, sa face shield, sa PPEs, ang haba ng listahan. Opo, Oo nga. ang laki ng perang pinag-uusapan po. Ang haba ng listahan, graft and corruption na nga naging kaso. Tangina, maawa kay Juan de la Cruz. Puta. Doon. That's right. At habang namamatay at nagkakasakit at ang ating mga kababayan, meron palang nagsasamantala at binubulsa, pinagkakitaan itong Pandemya. kalamidad. Talagang sabi ko nga, hindi pa buhay pa yung mga yan, pero isinusunog na sa impyerno ang mga kaluluwa. Hindi tama. Kung naalala ko, Sen, di ba? Ito yung laging nasisita noong hearing kasi parang tinatawan-tawanan lang yung mga pagdinig noon, di ba? Oo nga eh. Kaya nga naalala ko yun eh. Sabi ko di ba, parang hindi katawa-tawa. Si Digong nun, Senador, di ba? Nag-ano kayo, ginugulo kayo ni Digong. Yung mga resource person, huwag kayo pupunta dyan. O bahala. Bakit? Magsampa kayo ng kaso. Di gano'n. Binulabog ni Digong tong Blue Ribbon Committee nato nun sa na mga senador na to, iniimbestigahan yung parmali. Si Digong ang humarang. Tuloy. Pa, itong ginagawang pag-overprice at hindi katawa-tawa na libo ang namamatay, milyon ang nagkakasakit, tapos puro substandard, overpriced, tsaka tawag dito, expired. Alam nyo yung, halimbawa, ito isa sa mga findings namin. Ang kanilang requirement dapat expiry date 24 to 36 months. Okay. Pero pagdating ng inspection report, ang nakalagay doon, expiry date 6 months, tinanggap. Diba? So 6 months. Paano na yan? Sa bilyong halaga na pinili nila, ayun, dahil napaka-ikli ng expiry date, hindi na naiwan natenda sa mga warehouse, habang tayo nagkakandara pa at ang mahal-mahal ng testing, 500 million pesos na testing kit nag-expire dun sa mga warehouse. Tapos may SMID pa, di ba? Grabe, no? Panahon ni Digong talaga, no, mga boss? Tangina. Tumatawa pa yung talagang yun, ganun katindi ang Pero napakataas ng respeto pa rin na ibinibigay ng Quadcom. Diba? ang paglustay ng pondo, ang kawalan ng respeto sa ating mga batas, at yung pagiging ganit. Alam nyo, isa pa, yung ano na yun, yung testing kits, ang industriya ng medical equipment, ang patakaran dyan, pag 6 months mag-expire na, sinusunog na yan eh. Di ba? Sinusunog na yan for burning. So pagka pinili mo yan for burning, ibig sabihin, wala na,
discounted na dapat yan. Mababa na presyo niyan, if at all. Dapat yan, sinusunog na. Pero kung ibebenta man, malaki yung diskwento. Mura. Talagang presyong, Agawid. Presyo fair agawid. market value price, walang Opo. discount. Oo. Actually, sir, habang nagbabasa ako kahapon tungkol dito, kinikilabutan din ako kasi grabe yung presyo, yung halagang pinag-uusapan natin. Tapos ganun-ganun lang po yung nangyari. Pero yun nga, sir, si Lau ay nakapagpiyansa na. Oo. Tapos, yung iba pa pong personalities na nasangkot din po dito, si former Health Secretary Duque, si Pangulong Rodrigo Duterte, ay may kaso na rin ba sila? Pero parang hindi pa masyadong umuusad. So, ano masasabi niyo, sir, na si Lau, after all these years, si Lau pa lang po yung parang medyo may progress dito po sa kanyang case? Well, ang masasabi ko dyan, Ano di ba, Ano? sino nag-utos dyan? Di ba? Hindi naman maglalakas ng loob yung ilustay ang 42 billion, mag-approve ng bilyong-bilyong halagang ganyan kung hindi yan may backer. Kaya yan din. Kaya malamang yan, Ano malamang? naman sana, no? Pero pati siya, pag nagsalita siya, at ituro niya, yung, at sabihin niya yung totoo, siguro, pati siya, ma-under threat ka nga. Wag naman sanang may mangyari sa kanya. Pero sana, Siya, ma-under threat. Parang naniniwala talaga si Senador Kiko sa talagang pagka diniinang ka ni Digong, patay ang tuloy. gawin siyang ilagay sa witness protection program para magsabi ng totoo. Yan ang mga options, no? Pero hindi natin alam. Hindi ko na pag-aralan ng kaso so ano na ang status nito? So you think, sir, hindi siya ang most guilty kaya pwede siyang maging witness? Well, yan ang requirement sa witness protection program. Yung hindi one who does not appear to be the most guilty. In other words, kailangan siyang mag-testify kahit na siya ay sangkot dahil yun na nga, napag-utusan lang siya. Yan ba naman sila magte-testify yan? Malaman lang baka ba may wala na yan dito sa Pilipinas anong testify. Hindi wala, malabo sa ano yun, malabo pa sa tinta ng positya, senador. Magte-testify sila? Hindi imamatay na yan, mayaman na yan. Alam niyo mga friend, dapat sa ano lang, dapat lahat ito, sila Lau, yung mga general na mga pinagpo-promote ni Digong, lahat ng mga nakadikit kay Digong, lahat yan dapat i-lifestyle check yan Dahil talagang nagsiyaman ng todo, si Garma, tignan mo si Garma, di ba? Chipay ni Digong, Lalong-lalo na si Kibulugan, di ba? Tuloy. Sino, sir? So, Sino, sir, ang most guilty? Yun, well, that depends on the Yun na naman Sabi mo, senador, hindi gagalaw yan si Laulaw kung walang nag-utos Tapos tinanong ka kung sino ang most guilty. Hanggang ngayon talaga, Yung talaga naniniwala ako mga boss. Sinasabi ng mga ka-warriors. Hindi respeto ang raramdaman nila Takot. investigation, di ba? It has to be established. Pero pag nag-testify, halimbawa siya, bilang testimonial evidence at ituro niya na inutos sa akin ito ni DOH Secretary Duque o kaya ni Presidente Duterte, most guilty. Depende yan sa anong magiging testimonya niya. Pero ako naniniwala na inutusan lang yan. Sino nagutos, siya ang makakapagsabi. So sir, anong dapat gawin? Kasi lumalabas, mahalaga rin yung Yan ang no? Kaya bilib ako kay Sonny Trillanes. Si Sonny Trillanes, wala nang paligoy-ligoy. Tumbok na agad. Si Duterte yan. Di ba? Ganun. Ito, si Kiko, paikot-ikot pa yung papel ni Lau dito sa investigation at sabi nyo nga, para maiwasan din na baka matulad siya kay Alice Go na makatakas dahil nakapag-bail. So anong dapat gawin ngayon? Well, I think the ombudsman. Ombudsman. Dapat ngayon pa lang, postehan na yan. Silaw-law na yan. Saan ang ginagawa ng mga intelligence pan ninyo?
Oh, baka mamaya parang si Bantag lang yan. Pagdating ng warrant of arrest, wala nang ma-arrest. Oh, di ba? Wala. Digong pa rin talaga. ICC is the name of the game. Walang iba. Man. Ang problema dyan, ang ombudsman ang gumawa nung Oh. yung watered down na hindi plunder ang nilagay eh. So sana Buti hindi ginawan jaywalking. From plunder, naging graft and corruption. Ang puta, 90,000. From non-bailable to bailable na 90,000. Billion ang natangay. Puta, klaseng buhay ito. Ay, kawawa si Juan de la Cruz. iba na ihip ng hangin, ika nga. Sana ma-review ito at malaman. At siguro alamin pa, meron pang ibang mga kaso yan, hindi lang yan eh. So baka dapat madaliin din yun. But I think they have to review this. Dapat madaliin, di ba? Igaya do sa kaso ng anak ni Remulla, 3 months lang. Tapos na. Ganun dapat, di ba? Senador Kiko. Kasi nga, ako mismo, hindi I'm sure lahat ng mga nakikinig, o marami sa mga nakikinig, hindi naniniwala na siya ang mastermind. So sir, Oo kung naman. i-review ulit ng ombudsman yung recommendation ng Senate, pwede pa rin siyang ma-file ng plunder? Well, there has to be reinvestigation. Pero alam ko may period within which to file that reinvestigation. Unless, yun nga, merong newly discovered evidence, etc., which can merit, di ba, a review of the case, of the charges that have been filed. Sabi niyo, sir, nagbago naman ang ihip ng hangin. So, Anyway, pinagpapailan na lahat niyan yan ng plunder ni Tocayo Sani Trillanes. Huwag ka na mag-alala, Senador Kiko. Oo. Ang inintay na lang kung ano magiging resulta sa mga kasong ipinail ni Senador Trillanes, no? Ang bihira yung ano kanina sa Senado, no? Yung sila nandun si Go Waping, si Cassandra Leong, yung mga incheck doon, puro galit na si Jinggoy. Oo, tsaka to si Villanueva, gigigil sila, niloloko tayo, ganun ganito. Lahat sila nagsasabi niloloko sila, di ba? Puti. Pero tsasaya pa kayo ng pera dyan. Anong mangyayari dyan? Wala naman kayo mapipiga dyan. Dahil nga, alam na alam ninyo, pinaggagagulan kayo ng mga yan, di ba? Pakulong nyo na lahat. Di ba? Pailan na ng kaso, tapos pakulong na. Wala kayong mapipiga dyan sa Senado. Klase na yan. Triad yata yung inaano ninyo eh. Pitpitin nyo man yan, di ba? Ganun lang yun. Wala akong nakikita. Yung mga incheck, hindi raw marunong magtagalog. Puta na 26 years na nagninegosyo rito sa Pilipinas. Hindi pa, meron pang interpreter. Yung kapatid ni Michael Yang na matanda, puta. Tapos yung isa, nagsuhol daw siya. Magkano, sabi ni Senator Risa? 1 milyon. Puta, anong klase? Ay, nako. Wala. Ang gulo. Yung iniwan ni Digong na distrasyon. Kaya sinalo lahat nitong si Bongbong, no? Ang gulo. Pero yun nga, kung hindi nagkaroon ng gulo itong unitives na to, wala lahat yan. Dahil walang intensyon si Bongbong, nabalikan niya mga parmali, mga sindikato na yan, wala. Ayaw nga niya papasukin yung Kaya lang yun nga, sumobra naman ang pagka-spoiled. Ang gusto talaga, kala nila, lahat ng gusto na, mingi ng 125 million si Sara, binigyan. Pagkano, lahat bigay di ba? Pero hindi pa rin nasya yung Duterte. Grabe yung kademonyo ng panahon ni Digong, grabe talaga. Walang yung Marcelo ni Ferdinand Marcos, walang sinabi yan. Ay nako, kawawa Pilipinos. Dito mga of all this investigation yung pan 34 sa Bungero, wala na, burado na. Kung saan na napunta, wala na. Kawawa talaga. Di pa yata kasama sa EGK yung 34 sa Bungero na sigurado yun, baka kung anong ginawa doon, tinorture ng todo yun. Yung iba doon, damay lang. Mag-collab na po tayo mga boss. Shout out kay lahat ni Baya. Solid na, gwapo pa, ganun.
Binibining Akira Milo, shout out. May you have a pleasant night. Ingat ka palagi ha. Oy, Akira. Sana okay ka lang ha. Kalat ni, good evening karaoke. Ay Kasani. Maaga man o ginagabi, tuloy lang ang bakbak. Kasani, hala, batutahin mo na sila. God bless your family. God bless Kalat ni Baya. Ha? Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. God bless Raul Villanada. Raul ulit oh. Malisyoso kasi ang pagkadalaw ni Sara Kim kay BP Lenny. At dito nagwagi si Sara Kim. Napaghasik siya ng duda sa mga oposisyon. Oo, pwede. Lalo-lalo na kay Senator Trillanes, di ba? Raul Villanada ulit oh. Tao na bumisita kaya tinanggap na bilang tao si Sara Kim. Oh, tsaka yun nga, nagulat eh. Pero kung sinasabi ni Senator Trillanes na may advance party na hindi ako naniwala doon. Kasi siyempre magtatanong si BP Lenny, ano ang ipupunta niya rito at tungkol saan ang aming siguradong ganun. Hindi papayag. Hindi papayag talaga, totoo. Raul Villanada ulit oh. Kasi nga naman, show kindness sa mga taong hindi alam ang kindness. Oh, di ba? Jose Gabriel Ano Nuevo, welcome to the club. Gandang gabi po, yes. Gandang gabi po. Yes po, idol. Pupo din si Trillanes. Oh, press tayo. Pero dito, kontra kami. Yani Robles, shout out. Diboto yan. Nicky Buloy. Lahat planado yan sa diversionary tactics para di pag-usapan ang budget. Look kung anong ginawa niya nang nabisto siya na umalis na panahon ng bagyo. Iniba ang version. Totoo yan, Yani. Librado Ludovico, shout out ha. Kung dismayado si Trillanes, bahala siya. Basta kung anong motibo ni Shemenet, wag aayon si BP Lenny Robredo. Hindi talaga. Librado Ludovico nito. Sa puntong ito, hindi ako sang-ayon sa sinabi ni Trillanes na dismayado siya. O, ako din, pares tayo, Librado. Ron Valencia. Bossing, sabi ni Atty. Enzo, si Aling Maliit ang nagplano para magkita si Madam Lenny at si Sara Kim. Maski sino pang pumplano dyan, friend. Siyempre, ang tanong agad ni BP Lenny, anong pag-uusapan namin? Siyempre, yun muna. Ano pag-uusapan nila? Nasasabihin itong umaayos. Yun ang iniisip ko mga boss eh. Siyempre, tatanungin, walang iba, di ba? Kayo man to, sasabihin nung kapitbahay mo, bibisitahin ka raw nung bumalahura sa'yo. Mag-usap daw kayo. Siyempre, tanong mo, anong pag-uusapan namin? May galit ka pa rin. Diba? Pag-uusapan namin, lalo-lalo na kung ano-anong ginawa kay BP Lenny niyan, di ba? Lutang, fake BP, tapos ngayon, eto ka ngayon, si Aling Maliit. Lenny, mag-usap daw kayo, pupunta raw dito si BP Sara, kakausapin ka raw. Tatablay niyan! Kaya niwalang, siyempre, anong pag-uusapan namin? Tungkol saan? Siyempre, hindi naman tanga si BP Lenny na basa-basa na lang bang papapayag na. Sige, pupuntahin mo rito, usap kami. Anong pag-uusapan nila? Sige nga mga friend, anong pag-uusapan nila? Wala, di ba? Hihingin ng blessing ni BP Lenny sa Naga para makakuha yung basbas ni BP Lenny para kay Bato at saka kay Bongo, tsaka kay Ipe. Labo yun. Michael Edwin, my friend, shout out. Bakit kaya bumisita si Sara kay dating BP Lenny? Yun ang tanong eh, sa bahay ba? Oo, sa bahay. Ito ba ang sinasabi nilang in politics there is no permanent friends, but on the other hand, there is no permanent enemies too. Nagtatanong lang po. Pwede. Pero palagi ko nga, Michael, hindi si BP Lenny. Buti sana kung simple lang ang ginawa ni Sara Duterte tsaka ng tatay niya kay Lenny Robredo. Hindi, grabe. Pati yung mga trolls nila digong nun, grabe. Kaya sila, may maali siya na yan. Ako, galing yan. Kaya nga, hindi rin ako ano dyan.
Anyway, basta, at least, ano ngayon, pero hindi pa rin ako bilib dyan. Librado Ludovico ulit, oh. Hoy, mga syunga, sabi ng hindi kayo pwede dito sa Rocky Warrior, samahan mo na lang yung mga DD-shit. Hangal, chupi. Shirley Jaser ulit, oh. Shout out, Shirley, ah. Kanina pa kami nag-aabang ng vlog mo, Karox. Kala ko kung ano na nangyari. salamat sa concern, Shirley, ah. Edwin Alpilor, shout out, Karox. Maaring nagtanong si Sara ng mga ginawa ni Lenny nung bibi pa siya. Gusto niyang gayahin para mapalapit siya sa mas maraming tao. Hindi ganun. Hindi kaya ni Sara yun. Ako. Shirley Jaser ulit, oh. Para po sa akin, planado talaga nila Sara at Arroyo. Pero si BP Lenny, hindi planado. Pwede. Binigla nila yan. Paano nga naman makakatanggi si BP Lenny? Mga kaalyado pala yung anak ni Arroyo at ang mga Robredo. Pero naintindihan ko rin si Senator Trillanes kasi nga naman malupit ang mga Duterte. Ganyan talaga maglaro ang mga yan. Concern lang si Senator Trillanes. Sana ihinto na nila ang bangayan na yan, Karox. Wag na lang mang-asar si Atty. Barry kasi parang nang aasar siya sa post niya, Karox. Eto lang sa akin, hindi yan pauuto kay Sara. Totoo yan, galing Shirley. Shirley ulit, oh. Pares tayo na iniisip, Shirley. Shirley ulit, oh. Malamang may balak yung mang-uto sa mga taga Bicol kasi 2020 itatakbo yung presidente. Yun ang hula ko sa bolang kristal ko. Ewan ko lang. Bumalab yan. Lalo, mga taga Bicol, baka mabokya sila dyan. Edwin Alpilor ulit, oh. Bottom line, never na makipag-alyansa si Lenny. Bottom line, never na makikipag-alyansa si Lenny sa mga Duterte. I will bet my bottom dollar on it. Dapat lang na ma-reassure. Dapat mag-reassure si Senator Sani. Good job, Karox. Oo. Noel Tenco, shout out. Alam nga namang hindi harapin ni BP Lenny si Sara, edukadang tao si Lenny. Malamang nga na nagsumbong si Sara about last election para magalit si Lenny kay BBM at umaasang makukuha ni Sara ang suporta ni Lenny na malabo namang makakuha niya ang suporta ni BP Lenny. Kaya pareho tayo, Karox, na dito lang tayo, hindi umaayon kay Trillanes. O, diba? Noel Tenco. May nagplano, pwede, pero without knowing ni BP Lenny yun. At malamang sila Sara at Arroyo lang ang may alam noon, period. Totoo yan, Noel. Pwede yan. Federico Mandak, shout out. Sa puntong ito, parehas tayo sa Rox ng pananaw na hindi ako sang-ayon sa pinuputak ng butsi ni Senator Trillanes. Ang masasabi ko lang, nakitaan ng butas ni Sara si Trillanes ng kahinaan niya. At ngayon, pinagtatawanan lang siya nito. At simula na ito ng paggugulo nila sa mga pinklawan. Kaya kung hindi titigil si Trillanes sa kababanan at kay BP Lenny at kay Barry Gutierrez, ay baka isa na lang siya. Alam natin, mas maraming pabor kay BP Lenny kaysa kanya. Masyadong paranoid na si Trillanes. Kasi nga, hindi niya nakumbinsi si BP Lenny na pangunahan ang oposisyon dahil alam niyang tanging si BP Lenny lang sa ngayon ang malinis at may hatak sa taong bayan. Totoo yan. Gusto niya yung mga plano niya ang sundin ng oposisyon pero marami dyan tahimik. Maaring nayayabangan sa kanya at yan ang sasamantalahin nila Sara. Si Trillanes ang gigibain nila para siya ang magpahina sa oposisyon. Kaya panawagan lang kay Trillanes, walang mabuting idudulot yung mga atake mo kina BP Lenny. Huwag padala sa kayabangan mo. Patay tayo. Galing ni Federico. Senator Trillanes, tama na yan. Huwag mo na ipilit na bagay, kanya-kanya yan Ikaw ba, Senator Trillanes? Di ba? Sabihin natin, di ba? Kaaway mo. For how many years biglang eto ngayon?
sasabihin ni Aling Maliit na, Lenny, gusto ka raw makausap ni ano. Siyempre, ang tanong mo agad, anong pag-uusapan namin? Bakit? Ganon yun, Senador Trillanes. Kaklaruhin muna siyempre, hindi man bobo si Lenny Robredo para basta, sige, hindi ganon. Sa pinagdaanan niyang pambabalahura dyan kay Duterte, hindi ganon. Tatanungin niya kung may magandang silang pag-uusapan. Ako sa akin, sa totoo lang, baka yung natuloy na yan Baka pinababayaan na lang ni Lening magngakakya si Fiona Pero sabihin mo, makikipagkwentuhan siya talaga ng chika na parang magkaibigan sila. Malabo yun. Parang siguro ba pagdating, isang oras siguro ngakak si Sara Duterte. Yun nga, hindi natin alam kung ano yung nangakak. Kasi walang pag-uusapan Anong pag-uusapan na, Ber? Politika, wala nang pag-uusapan sa politika. Di ba? Natalo na ako, ano pa? Sabi ni BP Lenny, anong pag-uusapan natin? Hindi naman ako tatakbo sa national. Magme-mayor na lang ako sa Naga. Anong sasabihin ni Sara? Wala. Hindi ko maisip no? Hindi ko maisip. Pwede pa yung si Budot. Sila Bong Revilla, tatakbo sila, kaya punta sila kay BP Lenny, hingay sila suporta, ganun, di ba? Rolando Gutay, shout out. Planado ni Sara yan, walang alam si Lenny, para ma-divert ang atensyon sa mga ginawa niya sa Congress. Pero may tanong rin ako, nung unang ma-contempt si Harry Roque sa hearing, ang isang nag-object ay si Congressman Paul Daza na isang liberal party. Bakit? Hindi ko alam yung Rolando. No comment. Shelly Jaser ulit Sana balang araw maging presidente natin si Senador Trillanes. Sang-ayon ako sa iyo. Sa may bagsak na martial law, yun ang gaantay ako Yung magpapatakbo ng martial law gagamitin, walang Senado, walang Kongreso, wala ng eleksyon. May pagkakataon pa. Wag lang kagaya ni Marcos Sr. Di ba? Talagang maglilingkod sa bayan, di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Diyan sa Italy, sabi ni Impong Basyang. Impong Basyang, Team Tiadeli po, ay pumapalaot mula po sa kalawakan at bundok ng Tralala para makisali po sa pagpupulong ng Barangay Roque Avenue patungkol po dito sa mainit-init na hanggang ngayon po nagpapausok po sa tenga ating alias Pogi Sunny Boy. Nahabulin ng mga chika big. Sir Rox, Sir Pogi, wag po tayong masyadong paapekto sa masyadong tamang hinala. Ano po, sir? Masasabi ko po, dito po, sa kalituhang nagaganap ngayon, sa bawat utak ng mga madudumi po, ang mga pag-iisip, Sir Pogi, makinig ka, Wag mo po sanang kalilimutan, sir. Sa ating pong former BP ay isang mahusay na abogada by profession, ay isang karespeto at hindi po isang kalye girl na magpapakita po ng kabastusan kahit po kanino. Totoo yan. Ginagamit niya po ang kanyang pagkaedukada and she will not stood up her level to anyone, lalo na po dun sa mga mabababa pong ang dignidad sa kanilang sarili, lalo na po dyan kay Madam Fiona. Simplihan na lang po natin ang kanyang tunay na hidden agenda. Sa biglang pakipag-meet up sa taong halos ilang paso niya sa sobrang paninira at sakit ng mga salitang inakusa niya sa ating mahal na BP. Ako po, ang kutob ko po dyan, Sir Pogi, of all the people, why po si BP ang gusto niyang pong makausap? Simple lang, Sir Pogi. Meron po siyang gustong pakabugin sa takot. Gusto niya pong ma-stress sa pag-iisip si Kuting. Kasi nga po,
Sir Pogi, puro banat ng media at madlang people ang inabot ni Madam Fiona, lalo na po sa mga hearing. Kaya para siya naman po makabawi-bawi kay Kuting, yan po ang naisipan niyang panakot. Di siyempre pa kakabog-kabog ngayon ang dibdib na at utak ng mga taga-palasyo. Natatakot na baka may biglang sumabog, nakahindik-hindik at totoong score nung nagdaang eleksyon. Patay tayo dyan, ha. Yun lang po yun, sir. Si Madam Fiona po hawak ng master key na tanging niya pong alas para kay Kuting. Kaya Sir Pogi, chill and chillax lang po hindi po gaanong ka-desperate at walang respeto at dignidad sa kanyang sarili para po patulan ang pain at palabas ni Madam Fiona. Napakalayo po ng level para po siya magpakasyunga at magpauto sa reyna ng mga matamis ang dila pero wala laman ng utak. Yun lang po yun, sir. Huwag mo pong i-level si Madam sa isang katulad niya kasi sobrang layo po. Matulog ka po ng mahimbing. Wala pong batian na magaganap. Nagpapakaedukada lang po ang ating nag-iisa pero mahal na sambayan ng kagalang-galang at karespe-respetong Madam BP Leni. Saludo po kami sa iyo. Mabuhay ka po, BP Leni. Ha? Ano to? Antonio Escobar. Shout out, ha. Dati nanonood ako ng quad. Halos lahat ng mga katiwalian nangyari ay tinuturong si Digong ang ugat. Pero ang investigasyon ay uuwi lang sa desisyon na bibigyan lang ng respeto at courtesy si Digong. At may galamay niya, dapat ihinto na yung investigasyon na yan. Malaking gastos lang yan. Takot silang lahat sa quad kay Digong. Totoo yan, Antonio Escobar. Tayo dyan. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Jeff Ramos nak, shout out, ha. Al Ulalya. Ligas sa Filipino hospitality. Pag pumunta sa bahay mo, lalo piyesta, tatanggapin mo yan. Lalo pa at vice-presidente ng bansa kahit peke. Ano man ang ikinumpisal ni Fiona kay Madam BP Leni, bahala nang magbalanse ang ating tunay na presidente na inirespeto pa din ng malalim na karamihang Pilipino na deserving sa tawag na Her Excellency. Bakit sumunod sa pagdalaw si Abalos at Budot Revilla ng mga BBM loyalist? Nakabawi ng popularidad si Trillanes kay BBM. Posibleng loyalist na din siya. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless, Al Ulalya. Wizkid, shout out. Namimesa lang naman. Yun, yung buhong. Ted, shout out, Ted. Ha? Napanood ko nga Roque ang vlog ni Atty. Claire Castro sa pagdalaw na sapilitan ni Sara kay Leni. Mas maganda pa nga daw ang pag-uusap na nangyari sa pagitan ni Trillanes at Barry Gutierrez. Naipakita nila na si Sara lang ang may planong puntahan si Leni sa Naga. Tama daw na tinanggap ni Leni si Sara dahil daw kung hindi, si Leni pa ang mapapasama sa tao. Kaya, yun nga, kaya ang natutunan kong aral dito ay mas unawain mo ang walang pangunawang tao kaysa marunong umunawa na huwag patulan ang bastos na tao kaysa matinong tao. Totoong hayag ang pagkamabuting tao ni Atty. Leni Robredo kaysa sa Sara na walang mawawala dahil talaga namang walang wala. Ang galing nito do. Cassandra Daisy, shout out, ha. Bakit nataranta naman nung nakita si BP Leni at Sara at puro nega? Dahil popular siya sa majority ng Pilipino at siya ang piling ko na mananalo. Takot ang mga kasabwat sa computer. No IP address 192
168, 0.2. Nasa 2 oras, 20 million ang pumasok sa isang computer lang. At hindi pa bukas ang voting center, may mga boto na pumasok. Salamat kay General Rios and team dahil nasa korte na ang kaso pero wala pa rin sagot. Kaya Sara, nakipagkita ka ulit kay Lenny, basta i-share mo ang mga proof ng dayaan sa eleksyon. Ako, malakas pa rin ang kutob ko, Cassandra. Yun ang sinasabing 1 oras na pinag-usapan. 3JCO po. At bakit ka ginabi today, ha? Xerox, patay tayo dyan. Magsabi ka na to. Nagpunta ka na naman ng Naga, ano? Di ka naman imbitado sa piyesta, basta ka lang aapir sa pinto ng bahay ng may bahay. Naintriga tuloy ang butihing BP. Lenny. Sumagot si Kalat niyo. Alam na alam ko kung saan pumunta at kung bakit ginabi si Kasani pero hindi ko sasabihin. Secret. Para kasi digong. Chupista Bunao, shout out. Good morning po, kuya. At sa may bahay at sa mga kawaryos. Kaya pala, kuya, nakatulugan ko na ang kaantay sa topic mo. Po. Ngayon, ayos lang po. Itong umaga na lang po ako mag-comment sa topic mo po. Baka sinabi ko paano nila dinaya nung nakarang eleksyon si BP Lenny. Pero para saan pa? Para guluhin pa ang gobyerno ni PBBM. Naghahanap lang ng kakampi para darating na eleksyon. Anong gagamitin lang ni BP Lenny? Nek-nek niya. Hindi bobo. Laklak si BP. Hindi bobo, laklak. Nanonood ka kay Atty. Dibayan, ha? Bobo ka ang bulaklak, ha? Di ba? Si BP Lenny para sumunod sa gusto niya. Kung ano man ang napag-usapan ninyo, di kami susuporta sa gusto mo maghanap ka na lang ng iba mong mauuto. Totoo yan, Chupista Bunao. Ramon Valencia, shout out. Bossing, ang team song ni Alice Wonder Farm ay For the Good Times. Patay tayo dyan. Chupista Bunao ulit, BP Lenny, ano nga po ang sinadya sa'yo ni Pusit? Nagtatanong lang po, pero kung ano man po, yan, alam ko naman na di ka makikipagkasundo ng basta-basta kay Pusit. Kasi di ka man po bastos na tao gaya ng iba dyan. Totoo yan, Chupista. Alberto Olaero, Karoke, sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, si Digong Duterte ang pinakamasamang presidenteng baliw, mamatay tao. Sa palagi ko, siya ang siguro ang pinakasinungaling na tao sa buong mundo, Karoke. Sang-ayon ako sa iyo, Alberto. Dalawa tayo. Puta, kung magkakala mo yung mukha niya, totoo-totoo, Ferdinand San Juan, shout out. Good morning po, Karoks. Magtiwala lang po tayo kay BP Lenny. Professional na tao siya. Mga Diyos at mga tao, wala po siyang masama o hindi magandang issue sa pagkikita kay BP Lenny. Kay Sara, hindi mangyayari ang iniisip ng iba na makikipag-alyado na si BP kay Sara, lalo na po mga nangyari noon sa ating bayan, dasal, patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. God bless, Ferdinand San Juan. Marila Pabianak, shout out. Good day po tayo at sa mga ka-warriors. Kahit ano pang negative na ibinato sa pagpunta ng President BP sa ating Madam Former BP Lenny, iisa lang ang ating masisiguro na malabo pa sa tubig baha ang tinta ng pusit. Hindi makikipag-alyansa ang ating Madam Lenny kasi nga po, malayo ang prinsipyo ni BP Lenny compare kay Sara. Walang AIDS. Nasa side din po ako ni Atty. Barry kasi tinanggihan na nga ni Atty. Lenny ang imbitasyon for lunch, kaya yung mapili talaga ang pasaway na BP na makadiretso sa house. Paano pa mangyayari yung kesyo nalinis pa kuno ng house, di po ba piyesta nga ng Piña Francia, natural maglilinis before piyesta. Kaya malabo yung narrative na yung basta isang
malinis na tao si BP Lenny. Hindi nila yun mababago. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Nag-react po kasi si Senator Trillanes ng galit. Kaya negative naging reaksyon niya. Nalimutan niya ang tunay na personality ni Atty. Lenny. Yun po ang sigurado. Totoo yan. Nakagulo si Tocayo Sani Trillanes eh. Nakagulo siya. Doon sa nangyari na yun. Okay na yun kay Barry Gutierrez eh, di ba? Jaime Catalan, shout out. Karox, masyadong spoiled brat yan si Sara. Ginawa niya talaga yun para gumawa ng ingay tungkol sa salita ni Trillanes. Sad to say, nahulog siya sa patibong ni Sara. Naguloy ng oposisyon at same time, mapag-uusapan si Sara na isang laos na BP. Sang-ayon ako sa dyan, Jaime. Shout out, brother Eli Asisio. Jaime Catalan na rito. Karox, sana maging mas matalino ang mga kakamping sa ginagawa ni Sara. Nakangiti siyang pumunta kay Lenny pero sa likod niya ay presensya ng isang ahas na gustong manira. Totoo yan. Jaime, panahon na rin sa mga bubutante na buksan ang mga mata nila para kilalanin kung sino ang tupa at kung sino ang ahas. Tama, Christian Cheng nak, shout out Joe Flores, my friend. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oo. Sana nasiyang kayo. Daming ganap, no? Harry Roque, pag na-disbar ka, manap ka ng ibang bar. Sigurado papapasukin ka. Ha? Ang gulo, no? Ewan. Yan ang mga iniwan ni Digong. Pero dadapat subalit, mataas pa rin ang respeto ng Quadcom sa pinaka walang yang presidente na naupo sa Pilipinas. EJK, Pogo, respeto pa rin. Pwede ba magsimba kayo? Yung mga Romy respeto pa rito sa nakaraang presidente nito. Magsimba kayo at mangumpisal kayo sa pare. Magandang gabi po mga boss. God bless. Kung tama yung ginagawa niyong pagrespeto, wala na yung immunity from suit. Ano ba?